Magandang araw po. Ngayon pong sa video po na ito tatalakayan po natin yung konting nalaman at konting kalaman po tungkol sa igneous rocks. Tungkol po sa konting panaliksik ko po sa parts of igneous rocks. Ay, ito pong nakikita ninyo parte po siya ng igneous rocks. Ang tinatawag po sa kanila ay extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. Ang igneous rocks pala po it's a volcanic rock. Galing po sa bulkan. Kung ang lugar po natin dyan malapit sa bulkan, tapos sumabog na nung mga nakaraang mga taon, hindi po malayo po na makakita po kayo ng mga ganitong bato. Kasi ito pong igneous rocks galing po talaga ito sa bulkan. Tatalakayan po natin ngayon kung paano siya nabuo at kung paano nakaabot dyan sa lugar po ninyo na malayo-layo naman sa bulkan po. Ang igneous rock is ang ibang tawag sa kanya fire, apoy, igneous rocks. Nung sumabog yung bulkan, ang mga iba't ibang minerals po na nandun sa bulkan ay yan. Siyempre po pag sumabog alam na natin na apoy, mainit, yung tinatawag nating lava, magma. Yung lava po yun po yung naging apoy na bumabaha ng apoy. Yun po yung lava. Sa pagsabog po ng bulkan, may mga bato po doon sa loob na may mga minerals, maliliit na mga crystal fine grained na mga nasa bato na rin na tunaw, napino po siya, natunaw po siya nanggaling sa sumama po sa lava hanggang dinala siya kung saan. Yung mga maliit na kristal na yan, naging maliit po siya, malaki po siguro talaga yun sa loob, tapos nung sumabog naging pino po yung mga kristal na yan sa mga po natin sa igneous rocks. Tapos po pag ng pagsabog lumabas yung lava, bumaha, umabot po sa lugar ninyo, nagtataka kayo ba't mayroong ganong mga bato sa inyo. Yan po yung galing sa bulkan. Yan po yung tinatawag na volcanic rock. Tinatawag natin ngayong igneous rocks, extrusive igneous rocks. Yung iba naman pong mga crystal na hindi nakalabas doon, na andun lang sa bulkan, hanggang sa pagtagal nababalutan po siya ng yung mga crystal nabalutan po ng lupa, soil and rocks, hanggang naging po siya ng mga bato. Ibig sabihin nabalutan po siya yung mga crystal minerals na iyan. Sobrang init po ng sobrang init ng lava, kaya medyo natunaw talaga yung yun po yung mga hindi nakalabas doon sa loob, nabalutan po ng mga lupa at saka bato. Yun po yata yung tinatawag na intrusive igneous rocks. May dalawang klase nga yung ng igneous. Yun po yung extrusive at saka yun po yung pangalawa naman intrusive rocks. Ito po yung mga sample po ito po yung sa po ito, intrusive granite and diorite. Sa intrusive po ito, ibig sabihin na medyo sa loob siya na buo. Ginagamit din po ito ng materyales sa paggagawa ng building. Ito po yatang diorite. Dito po makintab na matigas talaga siya na medyo may mga kristal talaga din siya sa loob.
Ito po yung ginagawa yatang marmol. Hanggang marmol siya, sobrang tigas po na makintab po, may mga crystalline po sa fine grain po sa loob. Ito naman pong isa nabibilang po siya sa granite. Ito po yung granite, hindi siya makintab pero may mga crystalline sa loob na matibay din at solido rin po siya. Ito pong mga ito ay iilan lang po sa mga tinuklas ko at inalam ko po. Meron po tayo sa sa extrusive. Wala po tayong sample na bato kasi mahirap pang hanapin yun kasi mga mamahalin yata yun. Ang extrusive igneous rocks po ay nabibilang po doon ang obsidian. Yun po yung makintab, makulay, mahal, ginagawang lucky charm po ng mga incheck o kung sino man yung may mga kayang bumili ng ganong klaseng bato. Ginagawa po yun sa singsing, sa kwintas, sa pulseras. Yun po yung obsidian, colorless, makintab na matibay rin siya. Yung isa naman po sa extrusive pumice. Yun po yung klaseng bato na parang sa pagkakaalam ko po yung inaano mo sa tubig lumulutang po siya na medyo may mga butas-butas sa labas. Yun po yung pumice. Extrusive igneous rock naman po yun, yung ganong klaseng bato po. Hindi pa po talaga kompleto yung tinuklas ko, hindi po buo, pero kahit konti lang po, ito lang po ang naibahagi ko po. Siguro naman po mayroon pong konting naibigay sa inyo na kaalaman po na ang igneous rock po it's a volcanic rock. Ito po, maraming salamat po.